Grabe, last day of the year na. Ilang oras na lang, goodbye 2025 na. Kapatid, nakapagpasalamat ka na ba sa Diyos? Ang Diyos na sinamahan ka from day 1 of 2025 hanggang sa araw na ito. Hanggang sa huling araw ng taon na ito. At kung hanggang ngayon, hiwalay ka pa rin sa Kanya, this is not an accident that you're watching this video, kapatid. Ito ang tamang oras. Dahil kapatid, hindi lahat ng pumasok ng 2025, hindi lahat ng nakasama natin ng 2025 ay umabot at umabot sa huling araw ng taon na ito. Maraming tao ang nagplano, maraming nangarap, pero hindi lahat sila umabot sa puntong ito, sa araw na ito. 150 to 170,000 ang namamatay every day. Pero ikaw kapatid, ginising ka pa ng Diyos. And every single day of 2025, may binigay siyang hininga sa'yo. May buhay siyang pinagkakalob at pinapahiram sa'yo. At may pagkakataon siya na laging binibigay sa'yo. At yan ay biyaya lahat mula sa Diyos. Kahit na may mga araw na hindi mo siya pinapansin. At may mga pagkakataon na mas pinipili mo ang mga makamundong bagay. Ang sarili mong kalooban imbis na yung kalooban niya. Kahit may mga sandali na lumalayo ka sa kanya. Kapatid siya, minsan hindi kanya nilayuan. Kapatid siya, minsan hindi kanya tinalikuran. Sabi sa Psalms 145 verse 9, mabuti ang Panginoon sa lahat at ang kanyang habag ay nasa lahat ng kanyang gawa. Kahit hindi ka naging tapat sa kanya, siya ay nanatiling tapat sa iyo. Kaya ngayon, sa pagtatapos ng taon na to, hindi lang ito tungkol sa fireworks, hindi lang tungkol sa mga handa, hindi lang ito celebration. Ito ay pagkakataon para mag-reflect. Sabi sa Psalms 103 verse 2, purihin mo ang Panginoon at huwag mong kalimutan ang lahat ng kanyang kabutihan. Kapatid, balikan mo ang buong taon. From day 1, simula January 1 hanggang ngayon, may mga panalangin at hiling kang sinagot ng Diyos. May mga panganib ka na pinagdaanan na iniligtas ka niya. May mga luha kang pinunasan ng Diyos kahit hindi mo ito napansin. At kahit sa mga pagsubok o paghihirap mo, lahat yun, anumang sitwasyon sa buhay mo, hindi ka niya iniwan, hindi ka niya pinabayaan. Bagkus, tinulungan ka pa niya, pinalakas ka niya. Kaya kapatid, kung ikaw ay hiwalay pa rin sa Diyos, magpasa hanggang ngayon, listen carefully. Hindi pa huli ang lahat. Pagtatapos ng taon na ito ay pwedeng maging simula ng pagbabalik loob mo sa Kanya. Sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang panahong kinalulugdan ng Diyos, ngayon ang araw ng kaligtasan. Hindi next year, hindi bukas, hindi ngayon mismo kapatid. Tapusin mo ang taong ito na may pasasalamat, pagpupuri at pagtanggap sa Panginoon. At simulan mo ang bagong taon na buong puso mong isino-surrender ang buong buhay mo sa Kanya. Hindi partial surrender. Hindi half-hearted commitment, kundi buong buhay mo ng tao sa puso mo. Remember kapatid, ang Diyos na sumama sa iyo ng buong 2025 ay ang Diyos din na kayang baguhin ang buhay mo sa darating na taon, sa 2026 at sa darating pa. At itong hamon ko sa iyo ngayon kapatid, bago matapos ang taon na ito, bago mag-12 midnight, bago maglipat ang taon, lumuhod ka sa Kanya, manalangin ka sa Kanya, magpasalamat ka sa Diyos. Hindi lang sa mga katagumpayan na nakamit mo, kundi pati sa mga pagsubok na ginamit ng Diyos para hubugin at palakasin ka. At kung hiwalay ka pa rin sa Kanya, kapatid, bumalik ka na sa Kanya. Tapusin mo ang taong ito na may pasasalamat. At simulan mo ang bagong taon na may pagsuko sa Diyos. Dahil walang mas magandang simula, kundi ang simulang kasama ang Diyos. Amen?